Nilagyan ng 3 dilaw. Hoy! Bukong-buko ka na, boy! Ang strategy kasi ng mga ito ay pag-awayin yung Marcos at Duterte para ang luwamang sila. Hindi mangyayari yon. Tama ho ang sinasabi na yan, itong si Sir Duque. Ito ho ang ating sinisigurado sa PH update. Pagka natalo ang ating mga kandidato at na-impeach itong si Vice President Sara Duterte, yun na ho ang umpisa ng pagbagsak nitong si Marcos Jr. Maniwala ho kayo mga kababayan. Pagkatapos itong midterm election, tandaan nyo ho itong sinasabi ko na to. Ipapanalangin nitong si Marcos Jr. na maibalik itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas at hindi na sana nila tinanggal itong si Vice President Sara Duterte. Yan ang sinisigurado natin dito. Dahil yung mga dilawan na yan, yung mga pinklawan na yan, nasa sideline na lang ho yan. Unti-unti ho silang nakukuha nila ho ang kanilang momentum ngayong mga panahon na to. Yaang si Soto, yaang si Lacson, yaang si Benhur Abalos, mga balimbing ho yung mga yan. Sigurado ho tayo, yan kung sino pa yung mga kasama ni Marcos Jr. dyan sa alyansa, sila pa ho ang unang sasagpang sa kanya pag nagkataon, pagkatapos netong 2025 midterm election. Hindi naman ho ano yan. Nagkaroon ng tactical alliance itong mga dilawan at ito si Marcos Jr. Inuumpisahan lang ho nila ang pagsibak dito sa mga Duterte, pero kalaunan sigurado magsisibakan yan. At base sa ating nakikita, sa dami ng kapalpakan nitong si Marcos Jr. sa nakalipas na 3 taon, napakarami hong bala nitong mga dilawan na to laban dito kay Bangag. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa ating paksa, dito sa video na to. At mamaya, itong si Sir Jen, nako, ito na nga ho ba sinasabi natin. Lumabas ho ang kabalbalan nitong ano na to, itong pinaka-latest survey ng social weather station. Yung social weather station na yan, hindi ho natin mapagkakatiwalaan yan. Isa ho yan sa mga kasangkapan nitong si Tambaluslos para mamanipula ang kaisipan ng ating mga kababayan kaugnay kung ano nga ba ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Huwag ho kayong magpabutol, huwag ho kayong magpaloko, dire-diretso lang ho tayo. Huwag ho kayong panghinaan ng loob, huwag ho kayong panghinaan ng loob. Mananalo ho ang ating mga kandidato, yang si Congressman Rodante Marcoleta, yang si Pastor Apollo Sigibuloy, yang si Attorney Vic Rodriguez. Basta magtulong-tulong ho tayo, maipapanalo ho natin yung mga kandidato na yan. Unahin na ho muna natin itong si Sir Jesus I. Busi Duque. Pakinggan ho natin ang kanyang mga banat kaugnay dito sa ano na to. Meron ho siyang binuking. Ito na ho mga Kayong mga loyalista, dapat protektahan nyo si BBM. Correct. Laban kay Romualdez at kay Lisa Araneta. Ayan, nagsalita na si Amy Marcos, di ba? Etong mga dilaw, gustong-gusto nila yung nangyayari. Katulad ng vlogger sa Canada, tira ng tira sa mga DDS. Kunyari, loyalista siya. Pero ang totoo niyan, hinahayaan lang niya kasi gusto niyang sumablay yung Marcos, masira si Sara para si Hontiveros ang manalo sa eleksyon ng 2028. Yan kasi ang pinapangarap nila. Yon o ika nga ang grand plan nitong mga pinklawan at mga dilawan na to. Di nakikita, di ho nila pinupunay yung mga kapalpakan nitong si Marcos Jr. Iniipon-ipon lang ho nila. Dahil lahat ng paninira na yan na tayo ang binabanggit natin ngayon, binabanat natin kay Marcos Jr. Gagamitin ho nila lahat yan laban dito kay Bangag. Yang issue ng 20 pesos na bigas, yang issue ng pagiging pulburonic niya, yang issue ng pagiging bangag niya, yang kapalpakan na ginagawa niya bilang presidente ng Pilipinas. Ngayon ho yung mga dilawan na yan, nakikipag-alyansa pa. Ika nga, meron ho silang unity diyan sa mga ano na yan, diyan sa mga taga-Malacanang. Pero kalaunan, ito sigurado natin, ipapanalangin itong si Marcos Jr. na sana nandyan pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na sana nandyan pa itong si Vice President Sara Duterte. Na sana hindi siya naniwala dito kay Tambaluslos. Na sana hindi siya nagpa-under sa kanyang asawang Bangag. Di ba? Yun hong ipapanalangin niya. Dahil
sa pagbagsak sa paninira dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, maniwala ho kayo sa akin, 10 ulit ang balik niyan kay Marcos Jr. Katapos nitong election na to. Pagkatapos ba ng midterm election, ano na susunod? Pagkatapos ng isang taon, pagkatapos ng midterm election season na ho yun para sa presidential presidential election. Ganun ho yun mga kababayan, as early as 2027, 2026, nagkakalatagan na ho dyan, nagkakaroon na ng pag-uusap sa mga partido kung sino ang mga magiging manok nila, kung sino yung mas gusto ng ating mga kababayan na maging susunod na presidente. At yun ho ang pinipilit na ilagan nitong mga tao na to, na itong si VP Sara, pag umabot sa punto na 2027, 2028, nandyan pa rin siya sa pwesto, dyan sa pagiging vice president niya, dahil may kalalagyan niya mga walang yan pag itong si VP hindi nila na-impeach sa papalapit na 20th Congress. Mag-self-destruct ang Marcos at sirain din ang Duterte. Tapos sila ang lalamang sa 2028. Hoy! Vlogger na bayot ng Canada, hindi mangyayari yan. Yung pangarap mo, hindi mangyayari yan. Yung Labo pagkukunwari mo, bukong-buko na. Bob Aquino, Kiko Pangilinan, Heidi Mendoza, ulul! Inihalo niya doon sa alyansa. Trinaydor ang alyansa. Nilaglag yung tatlo. Nilagyan ng 3 dilaw. Hoy! Bukong-buko ka na, boy! Ang strategy kasi ng mga ito ay pag-awayin yung Marcos at Duterte para ang lumamang sila. Hindi mangyayari yon. Sayang ang bayot! Yun ho talaga, yun ang plano nitong mga nitong mga pinklawan at dilawan na to. Talagang pagsabungin nitong Marcos Duterte, pagka na-eliminate na yung isa sa dalawa na to, di ba, matagal ho silang nanahimik. Kumbaga, lahat ng issue nila dyan sa Yolanda, dyan sa pagkalat ng illegal na droga nung panahon nitong si Panot. Kumbaga, mga Pilipino kasi, ewan ba natin kung bakit parang nagkaka-amnesia, di ba? Kung nakalimutan nyo ho yung mga nangyari doon sa Yolanda, kung paano talagang yung kalidad ng gobyerno ng mga dilawan, doon ho natin makikita. Diba? Huwag ho natin kalimutan yung mga bagay na yun. Yun hong mga dahilan kung bakit talagang landslide ang pagsuporta ng mga Pilipino kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Dahil iwinaksiho ng sambayanan yung pamumuno nitong mga dilawan na to. Kumbaga isinuka ho nila kung anumang klaseng liderato ang kayang ihatid ng mga pinklawan, mga dilawan ng mga panahon na yon sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, kung ang ating mga kababayan gusto na naman bumalik doon sa sistema na actually bumalik na nga tayo doon sa Laglagbala, diyan sa walang konkretong direksyon ng ang ating bansa ngayong mga panahon na to, wala akong problema yan. Yan ho ang tatak ng mga loyalista, mga Marcos, loyalista, mga Marcos admin, mga pinklawan, dilawan admin, magkakahalin tulad ho sila ng leadership. Yung leadership skill nila, magkaka-IQ sila pagdating sa gan. Si Tatay Digong at si VP Sara, malayo ho ang agwat nila. Kumbaga ngayon, nasa pwesto lang sila at ang inatupag nila ay paninira. Kaya ganyan ho nakikita natin. Pero kahit hindi nila ho siraan itong si VP Sara, wala pa rin ho, kahit na hindi inubos ng pamahalaan ng kanilang energy at resources sa paninira kay Vice President at dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pa rin ho silang maa-accomplish sa kanilang panunumuno ngayon sa ating bansa. Dahil hindi naman ho yun ang kanilang goal sa pag-upo nila, sa pagtakbo nila ng pagka-presidente, sa paghawak nila ng pwesto na yan. Ang goal ho nila makamkam, makapagnakaw, ma-unfreeze yung kanilang mga frozen na assets sa Amerika. Yun ho talaga ang kanilang goal dito. Ito, rekta ho tayo dito kay Sir Jen at dito kay Sir Nelson dyan sa Saganang Mamamayan.
Matagal na rin ho natin di nagagawa ng reaction video to. Panoorin ho natin to mga kababayan. Jazz Vlog. Lagi nakatutok sa atin, Kuya Jazz! Vlog! Jazz Vlog! Ay, follow nyo po yan, ha? Lagi nakatutok sa atin at paborito ang ating palatuntunan. Sabi niya, Jen, saglit lang, Nelson. Inaayos ko lang yung recording ko. Yun, medyo ano pa ito. Sige. Hintayin ka namin, Kuya Jazz. Sandali lang, ha? Sige. Ano ba yung... Dami kasing listahan na naglalabasan ngayon. Kung ano mga listahan yan. Yung ano yung listahan na yan. Yung kay Jen ang inyong pakinggan mamaya. Eto, Jen, yung... Yang listahan nitong si Sir Jen, yan ho talaga inaabangan natin. Kung ano nga ba ang laman ng listahan na yan. Ito na ho ba ang pinakahihintay ng ating mga kababayan? Ito na ho ba ang listahan na kung saan talagang magkakaalaman na ika nga. Ito, panoorin ho natin ito mga kababayan. Pero balita ako, Jen, ito pinag-uusapan ngayon eh. Ano yan? Dahil summer ngayon, mainit, di ba? Mainit din ang usapin sa politika. Lahat mainit eh. Yes! Ang balita ng marami, may hawak ang listahan. Ay! Naku po. Yan Apo, na nga kayo ba na yung pa, listahan na yan? ang dami na pong nagme-message sa akin, Jen, ganito, ganyan. Ano ba talaga yung mga listahan na yan? May lumalabas na ganito. Well, ito na po. Para ho kayo ay wag nang maglumihanan pa, ay ipapahayag na po namin sa palatuntunang saganang mamamayan ang listahan. Listahan. Yes po. Pero bago yung listahan mo, ito munang listahan ko, Jen, ha? Bitin muna natin. Sige, natin. sige. Kasi mamaya, Alam mo naman tayo. yung mga iba dyan, naku po. Ito ito mabuti. Pagkatapos mong basahin, magpapatay na ng TV. Hindi. Mamaya na, Medyo mamaya. suspense Mamaya lang konti. na. Para tumuto kayo, tawagin nyo muna yung mga kapitbahay nyo. Lahat ng mga nagtatanong, para matigil na po yan, katatanong nyo ng katatanong na yan, dito po sa saganang mamamayan. May lista. Legit na marinig nyo po itong listahan na ito. Tanong kayo ng tanong. Eto muna, ang listahan ko. Wala Eto, akong utang dyan, ha? Baka mamaya napasama ako sa mga may utang sa'yo. Uy! Number na pala si, Sino yan? talaga naman, napakaswerte naman. Kasama pa rin si Camille Villar dito, Jen, Bato de la Rosa. Pati si Bongo. Ano yan? Kasama. Si Amy, andyan din? Kasama din Pati ba Makino? Uy! Naku po. Yan na nga ba sinasabi natin? Kasama si Bam. Meron tayong napanood na video clip nitong si Bam Aquino. Ano ho siya? Malamang isa yun sa pinagbasihan kung bakit siya napasama. Hindi ho natin kukwestiyonin ang wisdom ng INC. Again, sinasabi natin, respetuhan ho tayo dito. Kung yan ang pinili ng INC, sila ho ang pinili, meron silang malalim na kadahilanan na siniyasat nila ng maigi kung sino yung mga kandidatong kakargahin nila ngayong papalapit na midterm election. Ano ba listahan yan? Ito po yung bagong survey ng SWS. Ay, kalalabas lang Ayan Number 1, Erwin. Pinakawalang kwentang survey firm ngayong mga panahon na to, yung SWS na yan. Yung, mantakin nyo, ano ho yan? Ilang buwan, sunod-sunod si Senator Christopher Bongo para naman ika nga medyo makaalagwa yung aso nitong si Tamba na si Tulfo. Dapat maging number 1 yan. Kanino ba yung ano na yan? SWS, di ba? Hindi. Sino bang may control ngayon dyan sa SWS na yan ngayong mga panahon na to? Kilala nyo naman kung sino. Tulfo. Number 2, Christopher Bongo. Ayun. Vicente Soto. Lito Lapid, Ben Tulfo, Ping Lacson, Binay. Halos hindi masyadong nagbago, Abby Binay, Bato de la Rosa, Camille Villar, Pia Cayetano. Ito ba yung latest ng SWS? Latest ito Anong kailan din ba? May 2 hanggang 6 ata ito. May bagong-bago ito. Bong Revilla, Amy Marcos, Manny Pacquiao, Willie Revillame, Abalos, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta. So ito yung 80 na yan kasi masasabi natin winning circle, Yan yung nasa winning circle. Magtatalo-talo lang dyan. Tinan mo yung from 11. Hindi yung mga numerong nakikita natin dito, hindi masyadong nagkakandalayo-layo. No?
yung mga, kung halimbawa, itong number 30, ito, number 29. So, halimbawa, itong kay, ano na to, itong kay Camille Villar, ito, may araw. Tapos dito kay Amy Marcos, ang dami ho niyan dinaanan, dumaan kay Pia Cayetano, dito kay Bong Revilla, maging dito kay Senator Bato de la Rosa, napakawalang yaho talaga nitong SWS na to. Napakawalang kwenta ho nila maglabas ng survey. No? Yung mga kandidato na napakalakas sa social media, kagaya ho nitong si Atty. Vic Rodriguez, at talagang yung awareness niya, no, talagang sobrang taas ng mga panahon na to sa kalsada, kahit sino kilala ho siya kasi sa naging paninindigan niya kaugnay doon sa mga kabalbalang nangyari nung siya pang executive secretary. Tinayuan niya ho yung mga kamalian nitong si Marcos Jr. Kaya talagang nagtataka ho tayo kung bakit sa bagay, wag na pala tayo magtaka. SWS yan, basura yung mga survey. Oo. Hanggang 18. Halos magkakadikit eh. 11. Mula kay yung Bong Revilla. Ah. Kung itong pagbabatayin mo yung survey, social weather Stations. stations. Pa yung Amy Marcos, dikit din, no? 11 to. Statistically, ang tag yan eh. Statistically tied. Matinding laban ito. Kung ang pagbabatayan na yung survey. Ayun. Pero siyempre, ito ay survey lang. Meron pang tinatawag na, anong tawag dito? Meron siyang margin of error. Ayun. Tsaka marami pang mga undecided ngayon, Nelson, ha? Meron pa. Meron na. Oo. Ay, itong hawak kong listahan, Nelson, baka makatulong ito para makapag-decide ang ating mga kababayan. Huwag muna. Ganun ba? Yan na ba? Hindi, sige, mamaya na. Mamaya na. Pag-usapan muna natin itong... Ano ba na? Baka sabihin ng ating mga kababayan, binibitin nyo kami kung alam nyo hinihintay namin yan. Sandali lang. Marami pang hindi naka-online eh. Yung mga vlogger, nagbibihis pa eh. Tutok na kayo. Nagre-record pa eh. Sandali lang, ha? Ano ba yung tatalakayin natin? Sabi ni Kuya Jazz Vlog. Lagi nakatutok sa atin, Kuya Jazz! Vlog! Jazz Vlog! Ay, follow nyo po yan, ha? Lagi nakatutok sa atin at paborito ang ating palatuntunan. Lagi dyan, Jazz, saglit lang, Nelson. Inaayos ko lang yung recording ko. Medyo ano pa ito. Sige. Hintayin ka namin, Kuya Jazz. Sandali lang, ha? Sige. Ano ba yung... Dami kasing listahan na naglalabasan ngayon. Kung ano mga listahan yan. Yung yung listahan na yan. Yung kay Jen ang inyong pakinggan mamaya. Eto, Jen, yung tungkol dito sa itatanong natin sa Vox Populi. Sige, mahalaga yun. Vox Populi. Lumitpat na muna tayo dyan. Alanganin kasi itong oras natin. So, pag Vox Populi muna tayo, Ayan. ano bang issue ang ilalatag natin? May kinalaman dito sa ating Vox Populi. Ito po yung tungkol sa pag-uutos ng ombudsman. Matatandaan nyo si Senador Amy Marcos. Nag-hearing siya tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Diba? At meron siya mga inilabas na mga, nilabag ninyo ito. Nag-file po siya ng kaso sa ombudsman. At ang ginawa ng ombudsman, inutusan ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno na mag-submit ng counter affidavit. Ang bilis nga raw, ha? Nagtaka sila dyan, ha? Oo. Para daw Rocky Marciano, itong ano ngayon. Ano yan Ombudsman? Yoyo Martires yan eh. Hindi pala Yoyo, anong pangalan? Yung mga mabibilis. Hindi, si Ombudsman. Martires. Yoyo kasi basketball player. Uncle Sam. Samuel Martires. Akala ko si basketball player. Yoyo Martires yun. Ang sa mga pinadalhan ng utos na yan na mag-submit ng counter affidavit, sina Justice Secretary Boying Remulla. Okay. DILG Secretary John Vic Remulla. PNP Chief General Romel Marbil. CIDD Chief General Nicolas Torre. At Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao. Ito po ibinatay sa Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan nga po ni Senador Amy Marcos. So matataas na opisyal pala ito ng gobyerno, Nelson, ha? Kasi ang rekomendasyon ng Senate Committee, kasuhan, administrative at kriminal, itong mga opisyal na ito. May patayan daw ho kasi. Yun na nga. Na ang mga ito'y panagutin dahil sa mga kasong graft, grave misconduct, grave threats, usurpation of judicial function, arbitrary detention, at conduct prejudicial to the best interest of the service.
Pagkatapos matanggap ang utos mula sa ombudsman, binibigyan naman sila ng 10 days. Yung mga opisyal, 10 days para mag-submit ng counter affidavit at iba pang kaugnay na dokumento. Nako. Umalma dyan kaagad yan. Umalma, para sobrang bilis yung niya. Ang number 1 na umalma dyan, si Justice Secretary Boying Rimulya. Ano siya kagad sabi niya, bakit ang bilis naman? Bakit hindi man lamang hinintay yung committee report ng committee nitong si Mangga? Simple lang naman yung sagot doon. Boying, kayo nga hindi nyo maninintay yung dalhin si Tatay Digong sa isang competent judicial authority, no? Nabibilisan, pero yung ginawa nila kay Tatay Digong, mabagal pa daw yun. Hindi anya pangkaraniwan ang nangyari Wala yan. ba tayo shot ni Mukhang yung procedure na sinagawa ng ombudsman sa pangunguna ni Uncle Sam Martires, para niyang hindi pangkaraniwan yan. Ang bilis naman. Oo. Di ba? Wala ba tayong tinig ni Wala ba tayong shot sa mga yan? Hindi lang yan, dyan. Sige. Mismo nga Malacanang si spokesperson Si Auntie Claire ba nag-react din? May... Oo nga pala, Ano din dito. Oho. Kaya lang dyan, hindi ba... procedural lang naman, no? Sige, mag-file kayo ng count. Wala pa nga investigasyon kasi wala pa silang... Hindi, pero ang problema nito, ang kino-question ni Secretary Mulya, yung mismong procedures ng ombudsman na sinasabi niya, hindi nga pangkaraniwan yung procedure na ito ng ombudsman, Nelson. At alam mo ba kung ano sinabi niya? Ano sabi? Ito po, babasahin natin. Para Sige, na sa sige, ganun sige, mayroon sige. tayong batayan. Yan. Parang hindi malinaw ang procedure. Okay. Kasi, dati, meron pang fact-finding. May rules na publish yan. Ba? Yung ngayon, parang hindi dumaan sa fact-finding Basta dire-diretso ka agad sa amin, sabi ng Secretary Rimulya. Nako. Ni hindi niya na-publish kung ano-anong mga rules. Due process. Naghahanap siya ng due process. Kayo nga po, kamakailan daw po, Hindi na nagsampa talaga ng reklamo, ang criminal at administrative, si Senadora Amy Marcos, laban kay Rimulya, at ilan pang matataas na opisyal. Pero, naninindigan po ito si Secretary Rimulya, tama, at naayon po sa batas ang kanilang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tiniyak na agad silang maghahain po ng counter affidavit sa ombudsman. Mukhang ang question nila, ayun nga yung punto na teka, parang sobrang bilis naman natin na hakbang na ito ng ombudsman ni Uncle Sam, ni hindi man lamang kayo nag-publish ng mga rules. Sabi ni ombudsman, ginagaya ko lang naman kayo. Ang bilis nyo. ang bilis nyo ito pa, bilisan lang naman. Di ba mas maganda yung mabilis? Totoo naman. Diba? Kasi Naman ginagaya lang nitong si Uncle Sam yung ginawa ng DOJ dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Wala nang pagbaba galing Hong Kong, lipad na papuntang The Hague, Netherlands. Ngayon itong si Boy naghahanap na ng due process. justice delayed is justice denied. Ay, nako. Ano pa sabi niya? Walang suit, sayang, Buti nga raw niya, wala ako nakaready aeroplano Sabi ni Ombudsman. Ako yan. Ay, nako. Sa inyo nga niya, pagkakahuli mo, aeroplano na pala kaagad ang pupuntahan ng dating Pangulong Duterte. Nako. Ganun pa man ho, magsusumiti pa naman sila ng kanilang counter affidavit doon po sa sinampang reklamo. Aywan ko lang, doon ho sa ating mga kababayan. Kasi ang ombudsman, Nelson, ay meron din po silang motu proprio power Di ba? At ang totoo, sabi nga natin, kahit po sa isang balat ng candy, balat o ticket ng bus, may nakita silang aligasyon, pwede pong umahakto ang ombudsman sa mga aligasyon ng katiwalian sa gobyerno. Trabaho po nila yan. Kahit nga managinip si Ombudsman Martires, na panaginipan ko niya, may paglabag kayo sa batas At sa pamamagitan ng kanya panaginip na pwedeng maging batayan yon para magsagawa siya ng investigasyon. Tama. Mapasama lang ang gising niya halimbawa. Pwede niyang gawin yun.
At yung At paghingi... hindi mo pwedeng questionin. At saka yung paghingi ng counter affidavit, part naman ng ano yun eh. Oh. Ng Procedure. Oo. Due process. Yes. Oho. Kasi paano ka makapagkaroon ng fact-finding? Wala nang dapat kunin yung panig ng kabila, di Oo ba? naman, oo. Oo. Nako. At saka yung tungkol dito sa investigasyon, napakahaba nung Oo. Senate hearing eh. Di ba? Oo. Palagay ko, ang proseso talaga ay sumagot sila. Aha. Yun yung counter affidavit Yan. na hinihingi sa kanila. Wala pa namang desisyong kasuhan sila eh. Kung mabilis bilisan nyo rin ang pagsagot. Ay, Bilisan nyo rin ang pagsagot kasi pagbabagal-bagal kayo. ayun nga. Di ba? At saka nasagot naman din nila sa Senado, di ba? Oo. Na humarap din naman sila doon. Yun din naman ang paliwanag yun. Sabi nyo naman, nasunod ninyo ang mga alituntunin ng batas. Yun. Di ba? Oh, si Ombudsman Martires naman ay dating retired yan eh, di ba? Justice. Retired justice yan eh. Alam niya ang kanyang ginagawa. Oh. Well, kayo po ang aming tatanungin. Ipasa natin sa taong bayan, Nelson. Masyado nga bang mabilis ang ombudsman sa kanilang pag-akto doon sa sinampang reklamo laban sa ano ba yun? Mga matataas na opisyal ng gobyerno sa pagpapakulong Arrest, oo. o paghuli sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan. Kung ang sagot niyo po ay opo, masyado silang mabilis. At para na sa ganun ay wag na po kayo tanong ng tanong kung kani-kanino pa. Ayan. Nelson. Ito na po ang listahan na... Ito muna nakuha. dyan, ito, importante ito eh. Alam mo bang... ito muna. Nakita ko lang eh. Oh, sabi ko, mas may importante ito. Mamaya na yan. Sakali na naman to si Sir Nelson. Naku po. Tigilan nyo na kami. Sabihin nyo na. Nag-file po ng impeachment. Nagulat ako rito dyan eh. Ay, may mahalaga yan. Impeachment? May impeachment Na naman? complaint na ipinail po. Mag-election ng impeachment pa rin? Ay, ang nagtaka dito, parang hindi naman yata, wala na sa panahon eh. Ha? Ewan ko kung anong mangyayari dito. Kapag ka ba nag-file ka ng impeachment ngayon at hindi na talakay, ano mangyayari pagkatapos ng... Hindi, ang problema kung tinanggap. Kasi kung hindi naman tatanggapin hindi pa magkisimula, hindi pa papatak ang metro noon. No? So, Ayun nga. Di ba? Baka nga ma-technical pa ito dyan, ha? Oo. Naghain po ng impeachment complaint ang Duterte Youth Party List laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang ganon? Oo! Sila ano to? Cardema ba? Oh. Mag-asawa. Oh. At ito'y dahil sa pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaresto at dinala sa International Criminal Court sa Daheg. Daheg? Daheg. Netherlands. Oho. Yan nga po ay Okay. sinulong ni na party list Duterte Youth. Duterte Youth, Ronald Cardema at Marie Cardema. Ayun. Si Marie yung congresswoman dyan. Mag-asawa pala to, no? Oho. Ayon ho sa party list, konektado sa probisyon ng Article 11, Section 2 and 3 ng 1987 Philippine Constitution and Rules of Procedure sa impeachment proceedings ng 19th Congress ang kanilang reklamo. Kaya lang, di ba, election, paano tatalakayin ito, Jen? Hindi ba? Hindi, kasi June 2 pa ang resume ng ano. Oo. May kalendaryo kaya yan. Ayun pa. At saka siyempre, pagka June 2, iniisip nila yung paglipat na ng bagong... Ayun. Doon. At saka... Hindi pa yun eh. May impeachment complaint din na pending sa Senado eh. Oho. Siyempre, hindi naman pwedeng magpatong-patong yung... Oo nga, no? Technically, ano ba paano itatrato yan? Oo. Diba? Ng House Secretary General. Ewan ko kung napapanahon yung pagpapile nila. Kasi kung gusto talaga nila mag-file, pwede naman siguro hinintay nila sa susunod na Congress na. Di ba? Oho. Talagang kung ang gusto nila ay maihain niya ng tama at talagang madinig, di dapat hinintay man lang nila yung... Hindi ko alam anong motibo nila dito. Kaya nga, no? Baka makasama pa yan. Oo, sa tingin ko, hindi pa dun sa layunin nila Oo. na ma-impeach ang Pangulo, mukhang hindi taliwas ito dun sa pwedeng mangyari, di ba? Oo. Kasi baka maging technical nga na, kasi once in a year lang eh.
ang papile ng impeachment eh. Pag sinabing, hindi, tinanggap nga namin ito. Ayun. Di wala na susunod, next year na. Dapat siguro dyan, ayaw ko lang ha. Oo. Siguro, tsak naman, kumonsulta sa mga abogado yung mga yan. Ha? Pero sana tinapos na nila yung eleksyon ngayon. Ayun, tama. At yung 20th Congress na siguro. Yung kasunod. Oo. Kung talagang desidido sila na ituloy yung impeachment na yun, di ba? Oo. Ewan ko kung anong pumasok sa isip nila at ginawa niya yan. Di siguro ba ano natin baka matawagan nila si Cardema, dating undersecretary yan ng National Youth Commission. Anyway, madali naman tawagan yan. Ano ang kanilang motibo sa bagay na ito? O ito baka naman ang layunin lang nito ay lumutang ang pangalan nila. Ayun, Yung party list group yung party list, di ba? Oo. Iyon ang Kasi problema. timing siguro nila. Oo, kaya lang, hindi nila naisip din yung consequence niyan. Oo. Na posibleng yung gusto nilang magpa-impeach talaga, baka maharangan pa, di ba? Oo. Ng isang taong ban. Baka Dahil naman nag-file hindi naman talaga nila ang plano dyan ay i-push yung impeachment. Oo. Kundi ang plano nila, lumutang ang pangalan nila sa mga huling araw ng eleksyon. Ayan nga. Di ba? Na ang Duterte Youth Party List. Pero sa isang alam mo bang, Ivan, saan ka ba nakita yon? Sa isang survey sa mga party list. Ano naman yan number 1 nga eh. Yun nga, number 1 sila. Ang So, alam ko. ibig sabihin, Tama. wala namang dahilan para mag-promote pa sila, di ba? Oo. Dahil kilala na yung party list nila eh. Ay, Oo. teka lang ha, speaking of party list, ha, sagip, kung wala pa ako kayo napipiling party list, sagip party list, Ipanaw, Bisaya Gyud, United Frontliner Party List 113. Ayan yung mga party list na pwede niyong pagpilian sa papalapit na 2025 midterm election. Ako sa Lunes na So, hindi ko nga maintindihan kung anong motibo nila sa pagpapile. Ayun. Diba? Kasi ang sabi nga doon sa survey, parang posible na sila yung makakuha pa ng 2 3 representante. Kaya alam mo, again, kung i-analyze natin, doon sa mga nakadikit ang pangalan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakinabang ng husto sa nangyari sa Digong, Yan, oo. Bongo, Bato de la Rosa, at yung iba pa, ay doon sa senatorial. Ngayon, sa party list group, mantakin mo yung Duterte Youth, biglang tumaas din ang kanilang awareness. At biglang nag-number 1 sila ngayon sa survey ng mga tinalo pa nila yung AXIS Dati di ba kasi AXIS ang nangunguna At saka yung party list group na nung asawa ni Kong Martin, yung Tingog. Ayun. Tingog. Well, hindi ko alam kung ano ang kanilang purpose ng paghahandle ng impeachment na ito. Yun nga, oo. O ano pa? Sige, tingnan mo na yung listahan mo. Ano tayo? Ano muna? Alphabetical tayo? Alphabetical. Alphabetical. Mula sa... Sige, alphabetical. Kasi... ito na po. Para alang-alang po doon sa kabatiran ng ating mga kababayan at nang kayo po ay wag nagtatanong sa social media, ang iba ay nagtatalo-talo pa. Ito na po ang listahan hawak namin ngayon at ito po ay inaral na mabuti. Bago nila mapagpasyahan kung sino-sino ang makasama po dito sa listahan ito, Nelson. Ay, teka muna, Jen. Maisingit ko lang. Ang COMELEC pala ay mayroong, di ba sabi mo, masama yung may mga troll farms, di ba? Naku, masakali Ang na COMELEC gumawa ng troll farms Grabe naman yan. Sarili nila? Oo! Ayan Di ba, baka naman hindi troll yan. iba lang ang tawag. Keyboard warriors. Ayun! Di ba keyboard warriors? Kasi pag sinabi mong troll, negative agad ang Negative. epekto. Kung ano man itawag mo dyan, keyboard warriors, Tama. COMELEC, Pero malamang ang ipopromote niyan positibong bagay, may kinalaman sa nalalapit na eleksyon. babantayan nila yung mga misinformation online. Ayun, Yung mga tama yan. malisyosong post, mga fake news sa social media na may kinalaman sa eleksyon. Sa pamamagitan daw po ng keyboard warriors, ano ba itsura ng mga keyboard warriors na ito? Di mukhang keyboard ng computer. Puro tiklado, may Windows yan. Gaano kaya kadami to, ha? Parang bungi-bungi ngipin yan. Ay, dapat pala
Alam mo, dapat yan ang inuna ng PCO. Noon pa dapat eh. At saka ako, bukod sa COMELEC, kasi ako, again, tama ang communication, di ba? Yes, tama ang ginawa ng COMELEC na ito. Agad po nilang inaagapan ano man ang mga negative. Alam mo, dapat noon pa man, ito na ang ginawa ng ng PCO. Monitoring, Dati yun ang paratang. Kaya yung dating PCO secretary, ano pangalan doon? Panahon ni Digong, si Paandar. Di ba yun nagkaroon pa ng investigation sa Senado yan. Gaano karami ang mini-maintain nilang mga trolls, para again, Nelson, wala akong nakikita masama sa troll, lalo pat ito kung tawagin Depende nila. kung anong, kasi kahit anong itawag mo dyan, depende kung anong ginagawa eh. Yes. Kung mabuti, binabantay yung fake news, walang masama dyan, di ba? Mayroon nga tawag Tinatama yung mali, di ba? Yes. Yung keyboard warrior, sabi nila, white army tawag nila dyan Kung halimbawa, ipopromote mo yung programa ng gobyerno. Ang ipopromote mo, halimbawa, yung magagandang lugar sa Pilipinas. Maganda yan. Di ba? Ako dapat lang kasi meron naman tayong budget para sa information dissemination Totoo. Di ba? Kaya dapat hindi ka matatakot sa fake news di ba? Kung mabilis din kayo. Di ba? Yun. Dapat mas malakas kayo at mas mabilis kaysa dun sa mga nagpapakalat ng fake news. Ang nangyari kasi sa troll farm, nabansagan na parang pang-character assassination. Di ba? Halimbawa, yun yung mga kalaban sa politika, wala nang ginawa kundi siraan ng siraan. Pero again, kung halimbawa tayo po nasa PCO, si Secretary J, at sa halimbawa si Undersecretary Claire Castro, kung meron man silang taga-promote sa pamamagitan po ng kanilang social media, di ba? Sa Facebook nga may tinatawag na boosting Di ba? Technically yung boosting yun keyboard warrior yun, Nelson, di ba? Kasi binuboost mo yung isang programa ng Facebook. Kinakalat. Oo. Dapat ganun din ang ginagawa ng PCO. Programa ng gobyerno, i-boost natin yan. Gumamit tayo ng mga kasangkapan. Tama lang po siguro, walang masama doon. Kaya nakita mo, ang dating PCO Secretary Martin Andanare, na-maintain nila yun. Diba? Kanilang ganung bagay. Bagamat, dati, pinararatagan din sila, gumastos sila ng pagkalaki-laking halaga. At alam mo dyan, sa technology ngayon, hindi mo kailangan ng maraming tao para bantayan mo ang social media Totoo. Kaya sabi ko, monitoring lang muna. Yes. Halimbawa, gusto mo malaman kung ilan na nag-mention. Halimbawa, binention yung pangalan mo dyan sa Barjaga. Gusto mo, minu-minuto, ipapadala ko sa'yo. Pwedeng gawin yun? Oo, automatic, kahit tulog ka. Oo. Yun lang ginawa kong news monitoring. Yan ang sample niyan. Ayun. Di ba? Oo nga, Dumarating ang dumarating. Mababantayan mo. Pwede mong i-filter yan. Halimbawa, ang gusto ko lang makuha ay news tungkol sa election. Ayan. Pwede mong i-filter yan. Puro election lang ang papasok sa'yo. So, makikita mo dyan kung may totoo, kung may fake. At kung merong man dapat sagutin agad, mabilis. Yes. Secretary J, PM is the key. Ayun na nga, dito na ako tatapusin ang ating reaction video na to. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Comment nyo sa baba kung mabilis ang pag-aksyon ng Ombudsman doon sa isang pangkaso netong si Senator Amy Marcos dito sa mga walang iyang tauhan netong si Marcos Sr. Mag-ingat po kayo lahat. Maraming salamat po.